Ano po? Okay lang naman po sa akin yun eh. Basta wag lang silang papakita. Mamaya sila sa hindi joke lang. Ano pa? Nagpapasalamat ako sa kanya. Gawa pa nung nakakuha po ako ng trabaho. Doon po sa lola ko po. Meron naman po akong nakikita. Ayun nga lang po. Ayun nga lang po. To the beyond po. Okay, sulat mo na yung mga pagkakasunod-sunod. Tapos, lagyan mo reminder. Lagyan mo ng reminder, huwag kang iiyak. Ganon. At ito. Ano po, bali 500 po yung kanyang 1 minuto sa kanyang, sa palengke, tagtara ng karne yung likod. Joke lang. Sa lola niya. Pero alam niyo, umahabol pa rin siya sa prayer meeting. Tapos, sinabi niya kaagad na wala siya pag Sabado tsaka Linggo. Kaya yung kanina binabanggit niya kanina, makikita pa naman po. Kasi ilang araw lang yung pinapasok niya eh. Pero alam mo, basahin mo naman Panginoon. God will bless you. Brother Junior, wala rin naman pasok talaga yan ng Saturday tsaka Sunday. Minsan lang siya pinapapasok pag Saturday. Pero buhay pa naman, lalaki naman nila. Diba? Ibig sabihin, hindi pinababayaan ng Panginoon. Kasi po, di mo naman binanggit eh. Ang narinig ko kasi, may desire din kasi niyang makapag-offering, sabi niya. Desire niya rin makapag-offering. Pero pinilit ba kitang mag-offering? Ay, hindi naman kita pinilit, di ba? Kasi nga, salita ng Diyos kasi yun. No? At ang piniwala na pag ikaw ay isang ligtas, talagang may desire ka. And pananalangin mo yan. No? Sino pa po? Sino pang mga pinagpala? Blessing? Or pagpapalo? Sino pa? Sino magpapasalamat? Wala na? Si Matt pa? Si Matt? Malay mo, may encourage kami. Hindi, kami may encourage kami. Yung malay mo, hindi namin alam. Ha? Pag hindi po nakastart. Hindi, joke lang yan. Nakatayo lang yan dyan. Hindi pa nakastart. Mamaya pa sa preaching. Hindi, kasi papaalam nyo sa atin, baka malay mo, break na sila. Ano? Biruin mo, nakahabol ka ng anniversary, nandyan ka, ang bagay yun. Pagkatapos, kahit di ko pa naman sinabing sumama ka sa involvement conference, nagbayad ka na kaagad. Di ko naman sinabing sasama kita. Wala man akong sinasabing sasama ka namin. Nagbayad ka kaagad. Diba? Ano bang mga naging blessing at saka yung lesson learned na pwedeng matutunan din ng iba? Ano ba yung mga pwedeng mong may bahagi na pwedeng matutunan namin, matutunan ng iba, at ang nga po pala si Matt. kung mag-alala, panalo kami na lahat. Yung pagiging pogi mo, panalo na tayo dyan. Nagkakasalamat talaga ako sa Panginoon. Pambira, buhay pa rin ako ngayon, di ba? Tapos, kahit backslider, binigyan niya agad ako ng pagkakataon na pambira nga. Pag talikod ko talaga sabi sa
sabi sa Sabi sa'yo. Sabi sa akin. sabi sabi sa akin ng Panginoon, sumama agad. Tapos pagtalikod ko, nabubulol ako. Pagtalikod ko talaga, biglang may blessings na dumating agad. May blessing na dumating agad. Ang bira, nagulat ako sa blessing. Kasi iniisip ko pala, sabi ko, sa akin na, sis, parang gusto kong mag-involve ulit sa ministry. Kasi nga, sobrang pasaway ko. Ako talaga yung pinakapasaway sa Pilya. Sobrang naman ko, ay pinakapasaway. So napay, sabi ko, papagamit mo na ako sa Panginoon. Papagamit mo na ako, baka kunin niya na ulit ako eh. Ayun, baka kunin niya na ako kasi nga, di ba, nag-backslider, pagpakalat-kalat sa sandibutan, papawin na. So, munti ka na talaga ang pawin. Kaya kaso, sabi ko, ayoko na. Natatakot kasi ko ng crown, gano'n. Inisip ko talaga yung crown para sa Panginoon. Babalik ka lang muna ako sa Panginoon. Kaso merong laban sa June. May laban ng boxing sa June. So nire-ready po kasi talaga ako para sa laban. So, Sige lang, ituloy mo. Pwede naman yun. Malay mo, doon ka talaga tinawag. Malay mo, doon ka na talaga tatawagin. Oh, anak, uwi ka na. napapaisip ako na open. Ilang beses din ako napaisip. Kasi yung kinuha ko, heavyweight. Pinaasa mo sila, di try mo. Yung pang mabigatan. Oo. Kaso mga kalaban ko, puro matatanda. Mga? Matatanda. Ayun na naman pala, 60 years old naman pala. Hindi, mga so, 30 plus, 35 plus. Ano ibig mo sabihin? Matanda na ako? May hindi na po. Matanda na ako. Ano kasi Brother John? Alam pala. Pero hindi ko alam kung ano, parang na ano ata tayo dito ah. Yung mga may edad sa akin talagang nakakalaga. Sa coach ko Hindi pa- matatanda. Ay, hindi pa. May mga may edad sa akin. Yung coach ko pa lang, may edad din sa akin. So, ang laki ng katawan. Siyempre, nag-boxing, pambira mo. Ang sakit kasi ng pag natatanda, yung mga nasa 30 plus na, 28 plus, masakit na yung, ma-build na yung katawan. So, napaisip talaga ako, bakit doon na ako kunin? Kasi talaga. Ito naman, Bro, wala naman, bibira lang naman yung namamatay sa ganyan. Yung iba, buhay naman. Alam mo, kaganto. Kagano. Hindi, sunduin ka naman namin sa inyo, huwag kang mag-alala. Sasakay ka namin sa wheelchair. ayun, so, ayun. Gusto ko pa, kinausap ko si Pastor kung pwede ako mag-riding sa laban. Okay, so, siguro next week ay sa Monday, kung magta-training ako, itutuloy ko ba? Yun naging Pag-usap ka sa Panginoon, yun ang maganda. The best. May pag-usap ka, mag-pray ka. Pag-pray po natin kung magtutuloy ba ako sa boxing kasi masakit din. Masakit pa ganito. Masakit kapag nagdugo yung mukha. Tapos ang sakit din sa katawan. Pero okay naman. Tapos nagpapasalamat ako kasi nakapunta pa ako ng anniversary. Yung ayaw ko talaga kasi yung anniversary. Sabi ko talaga, after anniversary ka nakaka-attend. Kasi nahiya talaga ako. So, merong dalawang member
yung hiya, pride, pinaulit-ulit sa akin. Sabi ng dalawang member, pamira, bumisita sa bahay. Pagka bumisita sa bahay, kasi nasa kakauwi ko lang galing camping na. So, nag-ready po talaga ako. Tapos, yung dalawang member pumunta sa bahay, sabi, tapos nag-usap-usap kami. Tapos sabi ko, naiiya ako. Tapos sinabi naman ng isa, pinaulit-ulit, na yung hiya, pride yan. Ano tanong? Nandito pa naman yun. Andito naman po sila. Okay. Ayun. Good job. Tapos yun, like, nung bago, last week, bago mag-anniversary, umattend na ako, nag-good day na ako, pinusap talaga ako ng Panginoon. Pamira napaisip kami nila, King, napaisip kami, parang sobrang galing sa amin si Pastor. Kasi sa akin, kami talaga yung pinatatamaan. Ba? Blessing. So, blessing yun. So ano, napaisip talaga ako. Ba't kaya si Pastor, salita lang, mapapaiyak ako sa boxing. Kahit anong suntok, di talaga ako umiiyak. Wala, kahit sobrang sakit, di ako umiiyak. Pero kay Pastor, sabi ko, salita lang si Pastor, ginagamit siya ng Panginoon, pero sobrang sakit. Gusto ko umiyak nun sa likod, kaso nangyayari na ako eh. kasi halatang kapul ako dun eh. So, yun na lang ako. Saka baka pag umiyak ka, baka sabihin sa'yo ni Kirk, bakula. So, tama na lang ako kasi naiiyak ako. Kapal lang ako sa preaching. So, pero nagsarap yun. Kaya bumalik talaga ako kasi kanina rin. Pambira talaga. Kinausap ko na lang talaga si Ate Chrissy kasi ang sakit na rin talaga magsalita ni Pastor. Kaya natatamaan talaga ako eh. Kaya talaga ayaw umalis eh. Kasi ang sakit magsalita, ang sakit ng preaching. Kahit pasaway ako, ang sakit talaga ng preaching. So, dito nga lang talaga ako natututo kahit pasaway pa rin ako. So, ayun, blessing yun na lagi akong tamaan sa preaching. Parang gusto ko pa nga ulit tamaan. Anong may advice mo naman sa mga ano? Ang may advice ko sa inyo, yun tayo. Tayo, may natutunan din ako eh. So, wag nyo lang isipin mag-backslide. Ang hirap. Huwag kayo mag-backslide, ang hirap niya. Baka pawiin kayo ng Panginoon. May nakausap ako lang na nakaraan, anniversary. 30 years siyang backslider. After 30 years niya, bumalik ulit siya sa Panginoon. Nababless ako kasi meron kami mayroon kami pagkakapareho ng dahilan bakit ng backslide. So, nabless din ako sa kanya kasi bumalik din siya. So, pag sa mga kabataan, ay sa inyo, wag niyo susubukan. Wag niyo nasusubukan mag-backslide. Kasi masisira yung buhay niyo. Masisira talaga yung buhay niyo. Duterte pa rin. Hindi, walang biro. Hindi yung masaya. Hindi masaya sa sanlibutan. Kahit nakaposes ako sa kasalanan, gusto ko pa rin bumama. Gusto ko umalis. Pero mahirap kasi nga, mahina pa rin ako Kristiyano. Napakahina ako pang Kristiyano. Baby Christian, tawagin. So, kailangan ka pa talagang makainin ng salita ng Diyos, paggalitan, patamaan. Ayan. So, kada patama naman, receive lang. Parang question ko, receive lang para may natututunan. So, parang gusto ko nga po ulit tamaan sa preaching. Kaso baka mamaya pag tinangal ko, hindi ko kaya mapahiya ako. Ayaw sana sabihin. Pero ang sarap pa tamaan ng preaching. Lalo na sa fornication. Malala eh. Sa mga nanonood dyan, huwag na kayong gagawa ng fornication. Sobrang hirap umalis sa kasalanan. Tapos, ilang beses ko pinanood sa cellphone ko yung last NBYC. Huling atlet ko talaga ng NBYC. Kabataan. Yung nakaposa nakatali siya, tinalian siya. Basta last NBYC yung last attend ko. Alam niyo tanda niyo pa ba yung last year. Yung merong naka-print na sanlibutan, tapos yung lalaki sumisigaw na sa mga kasalanan. Basta sa sanlibutan, about sa sanlibutan. Yun, ilang beses ko pinanood yun sa cellphone ko kasi meron ako record.
ni-record ko lahat yun para napaisip ko sa'yo, paano kaya pag nag-backslide ako? Pero kaya huwag nyo isipin mag-backslide ha. Ay, ayoko isipin yan eh. Sabi ko, paano kaya pag nag-backslide ako? Tapos yun pinanood ko ulit. Sabi ko, oo nga, nandito ako sa libutan, nakaposas. Kinulong na naman ako, natalo na naman ako. Talo talaga ako pag-bihir yan eh. Hindi pa ako ganun kalakas sa kala ko. So, kala ko kayo ko. Pero sa ating mga kabataan, yung akala nyo kaya nyo na, yung kasalanan. Huwag nyo susubukang laro yun. Huwag nyo susubukang kalabanan. Kasi kung saan kayo mahina, doon talaga ay dadalihin. Kaya ako, meron din ilang din yung kahinaan ko. Marami din. So, alam ko na talaga yun. So, kapag nakabalik talaga ako, nakabalik na akong sa choir. Pag nakabalik talaga, pag-pray ko talaga na yung kahinaan yun, kaya ko ng labanan. Amen. Sa ministry, pag nakabalik ko nito sa ministry. So, sinusubukan ko na kasi makipag-iwalay. Kasi tinatry ko po talaga, gusto ko na mag-break, makipag-break. Para makabalik ulit sa choir. So, yun ako talaga yung goal ko. Pero, ang hirap pa rin pala. Okay, kabataan. Huwag niyo susubukan. May sa ng tao. Sobrang sayang. Lulubog ko talaga. Hindi niya ako pinipilan. Kundi, ginagamit ng job to. So, ayun. Bagsak talaga ako. Para ako lulubog ulit sa putingan. Diba? So, huwag inisipin mag-backslide. Huwag kayo gagawa. Alamin nyo na yung kahinaan nyo. Alamin nyo na talaga yung kahinaan nyo. Para hindi kayo dyan agad dalhin yung gagawa. Kung sa kahinaan nyo yan, dyan talaga kayo napakahinaan. Ipag-pray nyo. So, pinag-pray ko na talaga yung kahinaan nyo. Huwag nyo na subukan huwag nyo na subukan mag-backslide. Huwag nyo na isipin mag-backslide. Huwag na kayo gumawa ng paraan para mag-backslide. Ano yun lang sa verse, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun, isipin nyo yun, basahin nyo yun, alam ako sa inyo, basta, nasa ano kaya, yun, lagi ko, dinadala-dala ko ngayon ngayon. So, huwag nyo iisipin mag-backslide. Huwag kayong gagawa ng paraan para mag-backslide. Kasi pag may backslide kayo, masaya para sa laman, pero sa kaluluwa hindi. Every Sunday, nawala ako dito sa church, magbira. Nalulungkot ako. Gusto ko manood ng live kasi nakikita ko talaga yung live. Gusto ko manood. Kaso alam ko, makikita yun. So, nahihiya pa rin ako. Kaya gusto ko talaga manood ng live. Gusto ko pumunta dito. Gusto ko na talaga bumalik dito. So, nagising talaga ako umaga para bumawag. Kaso, napakahinga ako. So, yung namumuna yung hiya. So, pag kayo nag-backslide, namumuna talaga yung hiya. Umiyak yung Diyos sa sarili. Kaya huwag nyo nasusubukan. Kasi sobrang hirap sa Saturday, hindi kasama sa winning. Friday, di ka of prayer meeting, naka-live. Naingit nga ako nun eh. Sabi ko, pamira kung hindi talaga ako nag-backslide, hindi ko pa rin ako. Naingit yung ingit na guilt sa sarili na sana nakanta pa ako sa choir. Kung hindi talaga ako pasaway, kung hindi ko nilaro yung kasalanan, andito pa ako, nasa ministry pa ako. Kayo, huwag nyo lang susubukan yung kahinaan. Huwag kayo kumagat sa kahinaan. Pag-pray nyo. Huwag nyo lang isipin mag-backslide kasi sobrang hirap talaga. Ilang months pa lang ako ilang months ako ng-backslide. Basta huwag nyo lang susubukan kasi hindi masaya. Ngayon kabataan, may hirap talaga. Mahirap ang kung hindi ka papalagot, may hirapan ka magiging sa Panginoon. So kala ko faithful na ako kasi nagagawa ko mag-tithes kahit maliit. Pag-attend ako ng church, pag-sewing ako, tapos meron ako naalagaan nun. So, akala ko kaya ko. So, hindi ko lang. So, kayo, alamin nyo, bawat nangyayari sa inyo, isipin nyo, pag-aralan niyo yung mga nangyayari sa buhay nyo. Kaya pinag-aaral ako talaga yung kahinaan ko. Ang dami pala, magbira yun eh. Kakaiba eh. Mahina ako talaga, tapos nasa sanlibutan na ako. Ang bihirang yan. Hindi maganda. Buti na-influensya na akong magmura, pero hindi ko ginagawa. Buti na. Pag gusto ko talaga magmura, pinagsinisig ako pang bihira. Kasi ayoko talaga magmura. Kasi wala talaga bata. Sabi daw, ang sinabi mo raw, same to you.
kapag nainis talaga ako, nabibigan ako, sinasabi ko, pang bihira talaga. Tapos binibigyan ako yung utak magmura. Sabi, hindi pang bihira, pang bihira. Inulit-ulit ko. Kaya kayo, yun ang isipin magmura, kaya sa isip, wag. Kasi kapag nasa labas kayo ng church, pag hindi nyo kasama yung mga ka-churchmate, yung mga ligtas, mapapamura ka talaga eh. Pambira, mga kasama ko, lahat nagmumura. Ako lang yung hindi. Kasi, isa na, ayoko talaga magmura. Na inamin ko lang pag-shirt ako minsan, pero doon ako sa labas namin, nag-shirt ako. Huwag nyo nasusubukan. Kasi nakakahiya. Ako, backslider, galing ka sa church, makikita nila yung standard mo na bumalik ulit sa dati. So, huwag na. Ayun, nakakahiya talaga, mag-shirt ko sa labas. Ako, nakikita nila ako pastor, tapos may shirt na ako, nag-backslide ako. 14 times at ako mag-shirt. Nakikita lang naman namin kayo nagbabadminton kayo sa ano. Oo. So, alam ko naman po yun. So, Napapailig na lang kami. Sabi ko, sayang po, Panginoon. Huwag nyo nasusubukan kasi pag mahina ka dun sa taong yun o sa ganitong bagay, huwag mong lalaman yung sinabi na sa akin ni Pastor dati. So, nainig naman ako kasi hindi ko nagawa. Kung naglaro ko pa rin, ngayon nakainig ako doon. Tingnan nyo, diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin naman sa choir. Suspended. So, pag-pray nyo na makabalik ulit ako sa ministry kasi namimiss ko talaga yung gawin sa Panginoon. Amen! Mamila talaga. Huwag kayo susubukan talaga. Dato kayo sinasabi niya, di ba talaga? Huwag kayo susubukan, masisira yung buhay mo. Kaya bilang Kristiyano, sa mga nananaod din, huwag nyo nang iisipin mag-backslide. Huwag nyo nang laruin yung kasalanan kasi sobrang sakit. Sobrang bagot sa kanan to. Yung akala mo napakalakas mo pero bagot sa ka talaga. So, yun ang nakamahal ko sa inyo. Gusto ko umiyak kaso gusto ko lang sa Panginoon umiyak. So, lumayan to Jesus naman tayo. Yung hiya ko, gusto ko ibaba yung hiya para sa Panginoon. Gusto ko pang makarinig ng preaching na sobrang sakit. Kanina talaga, sinabi pa ni Pastor na right? Halimbawa lang yun. Doon naman. Okay lang. Totoo naman. Sampu lang. Totoo naman po kasi pasaway naman ako. So, huwag nyo nang gagawin sa ibang church, sa mga ibang church na mga anood yan. Huwag nyo nang gagayahin nyo na maging matigas, yung maging pasaway kasi sobrang hirap. Hindi ako maniniwala ko sa itsura ko, pero sa naranasan ko, napakahirap pa talaga mag-backslide. Tinan mo ilang months pa lang, pero ang hirap na. What if pag-year? So, syempre, pag-years yan. Papawiin ka na yan. Eh, ako kalang months pa lang, papawiin na ata. Kasi, kada training talaga eh. Hindi na ako tumitingin kalawang kanan. Pag tatawid, eh, highway pa naman yun, di ba? Parang dami, 4 na beses or 3. Kasi, tatawid lang ako. Tingin pa nga mapagalitan ng polis eh. Kasi bigla-bigla talaga ako tumatawid kasi na-excite ako sa training. Buti sa training na-excite ako, no? Pero dito, nung backslider, wala. Tinataliguro ako pa, hiyak-hiya talaga ako. Hiyak talaga ako sa Panginoon, pati sa balik ko. Parang, inolya ko ng Holy Spirit na basahin ko na yung Bible ko. So, pag-bila sabi ko, nahiya pa rin ako sa Panginoon. Ang laki nung hiya ako sa Panginoon. Nakakahiya sobra. Tapos, nag-preach ng salvation. Nag-aaral kami nila King Devotion. Usap-usap about sa Bible. So, ayun. Narililive ako. Hindi ko naramdaman sa sanlibutan. Yung marilib ka, sanlibutan. Hindi ko maramdaman yun. Wala masaya sa sanlibutan, lalo na yung kaluluwa mo. Hindi yan magagala. Kasi yung flesh lang yan eh. Yung last lang yung matutuwa sa sanlibutan. Eh, pambira, sa libutan, magtigal ba magkaroon ulit ng kaaway kasi mayabay ako. Kasi nga, tinigman ako, nagpapak ako. Sa Oval, may nagyaya sa amin, binubugo ko na gamit yung boxing. Vlog ko, natili ko na ako. Sinasadya ko sakta ng todo. So yan, so hindi rin masaya yung mag-boxing. Masaya pag sport, laro-laro. Pero kapag napigol, mahal. Ganun din yan sa ano. Pag napigol ka sa church, matuwa ka na lang. Kasi napikot ka ng tao, hindi pag-pray mo na lang. So, pag sinasaktan talaga ako ni Pastor sa preaching, pinag-pray ko na lang. Grabe kasi
Parang Pinagpipray mo na lang ako na gawin na lang ni Lord. sabi na pinagpapray ko na. Tingnan niya, ay, hindi na tuloy ako lumulod. Ay, hindi ako lumulod kasi andun pa rin yung hiya. Napakalaking hiya. Sobrang hiyang-hiya ako sa kasalanan ko. Tapos, gagawa talaga ng kasalanan. Ayaw ko gawin pero nagagawa ko. Nakakaya. Sobrang nakakaya. Yung taas ng pride ko. Hindi ko alam, hindi ko tanda ko lang. Kasi lang mas po ko pastor. Ilang months ako lang. Parang feeling namin 10 years na eh. Years. So, yun, 10 years ako lang dito. Grabe. So, kaya, ha? Susubukan yung kainaan nyo. Yung kainaan nyo, ha? Yan, mga kainaan nyo, kainaan mo. Huwag mo susubukan na laruin. Anong mo si Chrislyn? Baka nagbabalak din. Sa mga nagbabalak, nag-iisip na mag-backslide, sayang wala. Pati na tayo. Sana mapalala. Ay, mas ulit-ulitin ko, huwag nang isisip-isipin mag-backslide. Kasi, during nandito ako sa church, inisip ko na talaga mag-backslide. Sinamin ko yun, yung kasalanan ko rin sa Panginoon. Iniisip ko na mag-backslide. Offended, tapos marami pang malokohan, ginagawa sa labas. Nagipag-away na ako sa labas. So, nasakit yun, no? Pinag-isipan ko talaga. Pero hindi ko sinadyang hindi umattend. Gusto ko umattend. Pero dahil sa training, doon naagaw yung oras ng training. Nagustuhan kasi yung boxing. So, ayun, wala na ako dito. Gusto ko umattend. Gusto ko talaga magsimba. Kasi yung flesh ko, tamad, ayaw. Pride yung nauna. Puro pride. Kaya yung pride, sabi nga ni Pastor kanina, kung bareta man yan, gumawa na, nguyain nyo na lang. Para ma-absorb nyo yung vitamins. So, ayan, doon ako, nguyain yung pride, Ang bilang masakit. Masakit pa rin magsalita si Pastor hanggang ngayon. Ewan ko, may galit pa rin sa akin yan. Gusto ko na magpapait. May galit ako. Ha? May galit ako. Wala. Pero ang sakit yung magsalita ni Pastor. Ang alam ko, Panginoon na nagagalit. Pero, grabe talaga eh. Pag nandiyan si Pastor Sona. Kung galit ako sa iyo, sarado ang pinto na yan pag ikaw mapasok. Andiyan si Pastor Sona. Preaching pa lang. Ready pa lang. Sabi ko, inisip ko na ako yung matatanungan. Gusto ko matamaan. Gusto ko malinis ulit. Gusto ko yung pakiramdam na, no? Diba? Tatamaan na, yung sinasaway ka, pinapalo, yung gano'n sa preaching, parang dinuduro-duro ka na gano'n. Sobrang sakit. Yung lahat magsasalita si Pastor, nakapakasakit talagang binibila akong salita. Kaya napapayo ko na lang talaga. Gusto ko umiyak kasi napakahina ako. Laging tama bawat salita. Kahit hindi man yung point, iba yung tinaning Pastor, nandun pa rin yung sa ginagawa kong kasalanan. So kapag hindi pa tayo ganun ka-mature, magano na lang kayo, mag-focus kayo sa Panginoon, no? Huwag kayo may lumapit na lang tayo sa Panginoon. Yun lang, tagal be Lord. Kung kayo po ay kinausap sa pangangaral ng salita ng Diyos, bukas po ang ating altar para... Amen. Praise the Lord. Salamat sa realization, no? Ako noon, maraming beses na rin, pero ang kagandahan lang sa akin talaga ay yung hindi umalis ng church. Backslider in heart, mahirap na nga yun eh. Tapos pag umalis pa sa church, mas talo na. Pero ayun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pinreserve ng Panginoon. So dumarating po talaga yan sa buhay ng isang Kristiyano. Pero isang bagay doon, yung wag mong pagdedesisyonan na umalis sa church, wag magsimba. Dapat nagtutuloy-tuloy ka pa rin. Amen? Kasi nga, yung pagbagsak, patibong lang yan ng dyablo para makuha ka niya. Kung ikaw man ay bumagsak, natisod, bumangon ka pa rin kung saan ka natisod. Amen? Saan ka bumagsak, bumangon ka pa rin dyan. A just man falleth 7 times, yet rises up again. At pag bumangon ka, dapat meron ka ng panibagong goal. Meron ka ng makipagkasunduan sa Panginoon na kung ano yung pwede mong magawa para sa Panginoon. Pag mo nang, yun yung sabi niya, neither give inch to the devil. He will take you a mile. Yung sinasabi ni Brad Matt, huwag na kayo makipaglaro, huwag nyo nang, nakailang ulit siya doon, parang silang plaka kanina, di ba?
Oo. O, bulol pa. Kasi nga, yun talaga, wag nang bigyan ng inch ang Diablo. Palagi yan magte-tempt, palagi kanyang uuyuhin, hindi yun mawawala, araw-araw yun. Pero huwag mo siya pagbibigyan, kahit inch lang. Sapagkat, pag pinagbigyan mo yan kahit inch lang, ay aabusuhin ka ng Diablo. Amen? Okay, so salamat sa mga pagko. Okay na po ba? Wala na? Up, palakpakan na. Meron ba? Sino, ikaw po ba? Sino? Oh. Okay. Sige, pakinggan natin. Nagli lang naman po. Okay. Oy, salamat sa iyong patotoo. Thank you po. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat at pag-isip. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung nag-testify si Matt, pinaalala sa akin ng Panginoon na nagpapasalamat ako sa Panginoon na mapalad pa rin ako na kahit papaano ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At may time kasi na, siyempre, may disappointment. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. Kasi siyempre, makikita mo na may parang mali yung ginagawa mo or hindi tama yung nagagawa mo, palpak ka ganun. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa wisdom na binibigay niya sa akin. Kasi lagi ko naman yung hinihingi sa kanya. Nabigyan ako ng wisdom sa lahat talaga. Sa lahat ng bagay, sa pag-aaral, sa araw-araw, sa pamumuhay, sa pagsusuli. Ayan. At, nadi-disappoint ako, oo, pero, hindi, nagbabackslide ako, sa puso. Pero, yung magbabackslide yung nalalabas, parang iisipin ko pa lang na, yun, kapag yung sinasabi ni Matt, hindi ko naman iisip na mag-backslide ako sa labas. Pero sa puso, ayun nga, sobrang hirap. Kasi kakausapin ka talaga ng Panginoon. Ang sarap nga sa pakaramdam na kapag kagaling yung puso mo na hindi na tama, yung kinakanta na namin ni Ate Bel sa, ano natin, sa choir, yung sa change. Many times my heart is trouble. Trouble talaga. Yun, lagi talaga. Kaya, lagi mo talagang i-guard yung puso mo sa salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakakarinig ako ng salita ng Diyos na pinapalakas na ako sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagpapasalamat na ako na nakakapagpatuloy. Siyempre, hindi ka naman nag-commit sa Panginoon sa panawagan mo or hindi mo naman sinurrender yung buhay mo dahil gusto mo lang. Kundi, may tinawag ka talaga ng Panginoon. So, hindi ka rin basta-basta talagang makakaalis. Kasi, ang Panginoon ba gusto bang umalis? Gusto ba ng Panginoon na umalis ka? Hindi. Kung aalis ka man, sarili mo lang yun. Sarili mong desisyon yun. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit anong nangyari, ginagabayan niya ako na pinapakita niya sa akin yung mga nakaraan, yung mga nangyari sa akin, na nagpasan ko na yun tapos babalikan lang yung nagpasan niya ako. So, ayun naman yung pinagandahan na pinapakita sa akin ng Panginoon na iisipin mo pa lang sa labas, parang ayoko na. Kasi, tulad yung lagi sa preaching, lagi mo naririnig na pag nasa labas ka, mag-aaral ka. Maganda naman mag-aaral ka sa labas, pero sobrang biyaya nga yun na ako nakakapag-aral ako Pero sa ng Panginoon. So, mataas na, kumbaga, mataas na antas nga yun. Nung dati nga, parang sabi ko, hala, yung mga, lalo na ngayon, yung mga kabatch ko, graduating na ng college, fourth year college. Tapos, parang akala ko dati yung mababa yung ganitong pag-aaral. Pero hindi pala. Mas masarap pala sa pakiramdam na may natututunan ka. Tapos word of God pa. So, ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nandito ako at nakakapagpatuloy. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na yan sa area namin, ni Alaika. Nung nakaraan ko lang inisip ko saan kaya kami magsusulbinin kasi parang naikot na namin. Pero ang nangyayari kasi,
inano lang namin, puro straight lang naman yung ginagawa namin sa linis. So, naisip ko na may mga iskinita pa ngayon, naisip namin na may mga iskinita pa. At ipapakita talaga sa'yo, ipapaunawa sa'yo ng Panginoon na akala mo lang na solving mo na lahat. Kasi syempre ano na rin yun, area na rin yun last year Pero hindi pala. Marami pa palang tao na hindi pa rin naliligtas sa area na yun. Na kung iisipin mo, kala mo na nasolving mo na lahat. Nasolving na ng iba. Pero meron pa, marami pa. Ang dami pong ang mga iskinita doon. So pinasok namin isang iskinita at nakakatuwa po na isasalubungin sa'yo na yung isang matanda na nararamdaman niya daw iba, kakaiba yung spirit, yung parang saya-saya gano'n. Tapos, sinara namin, nag-share si Anaika doon, nakausap niya yung isang matanda, tuwang-tuwa siya. Tapos sabi niya pa sa amin bago kami umalis, huwag kayong titigil na ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi niya gano'n, dito sa lugar nito, bumalik kaya. Tapos nakakatuwa, tapos, sa sobrang tuwa niya, nilibre pa kami ng palamig. Doon niya yung nagsisi si JL. Sabi niya, may sinasabi niya kay Kuya na dapat daw tamang tumawa kasi may libre pa lang. Ayun. Pang ilang beses na yun na nalilibre kami, nakakatuwa lang kasi nakakatuwa talaga na kapag ang Holy Spirit yung kumikilos talaga sa iyo, ang Banal Spirit at talaga yung kilos sa iyo. Makikita talaga ng tao yung ginagawa kung gano'n pa rin talaga. And then nasolving din ako doon na bago ako umalis sinabi niya na salamat Bea kasi parang napuno mo yung araw ko ngayon dahil sa share mo sa akin. Parang ang sarap sa pakiramdam na galing sa taong mapapakinggan mo gano'n. Kaya huwag tayo nakitigil na magliyag sa gawain ng Panginoon. At ayun nga yung lagi kong inaano sa sarili ko. Ayun pa yung preaching pa ni Pastor Arnold. Full time ka. Dapat lagi ka nasa labas. So, ayun din, patuloy ko yung pinagpapray na maging nga din sa pagsusubing. At napapasalamat ako sa mga tao na nababahagian natin ng Word of God at ng Jesus. Kailangan prayer na Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mga nag-testify. Palakpakan po natin mga nag-testify. Amen. Praise the Lord. At next week, ay abangan natin yung mga iba pa ng mga mag-testify. Okay, well, medyo napahaba na tayo. Amen. Tayo po tayong lahat. At welcome po natin ang bawat isa sa atin. Amen. Well, are you still happy in this afternoon? Yes. Amen. Okay, tayo po ay welcome po natin ang bawat isa. Let's welcome one another with a great smile. Okay, awitin po natin. Welcome, ready, sing. Welcome to CBBC. It's the church where you belong. Welcome to CBBC. In hand, we sing a song. Our message is from God's Word of Christ, the living way. CBBC welcomes you today. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Let's get our songbook. At tayo po yung mawit bago natin pakinggan ng choir and the special number. Oh, napakapalad ni Brother Matt, kakantahan siya ng choir. Amen. Okay, so buksan po natin ang ating mga songbook. So song number 4, To God Be the Glory. Song number 4, To God Be the Glory. Awitin po natin ang first and last stanza. Ay, song number 4, To God Be the Glory. To God. Another verse stanza now, sing. To God be the glory, great things He has done. He gave us His Son, who yielded His life on atonement.
all back to the Father through Jesus the Son, and giving the glory greatly sing at the last. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Tayo po'y manalangin. Nagkila namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Pagtawad Panginoon sa iyong pagkulang pagkakasalan. Pagpalain niyo po Panginoon ang awitin niya. Doon po sa inyo nawa at bigay kalawalatian sa inyo pong pangalan naman. Bless niyo po Panginoon. May manambahan po sa inyo sa aking ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take your seats. Oh
Amen. Tayo po itumayo lahat at buksan po natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa awitin na yan. At nawa ay marami pang tawagin ng Panginoon. Mga awit. At yung iba ay mapakinggan na rin natin mag-solo. Amen. Amen. Sino kaya susunod? Si Jana ba?
Ngayong hapon po ay, kung kayo ng umaga po, ay ang atin pong aralin, meron tayong series of lesson about the fruit of salvation in our life. Sa hapon naman po ay, ang pag-aaralan po natin is Bible characters. Bible characters. Siyempre, unahin ko po yung mga forefathers in the faith. Sina Jacob, sina Abraham, sina Abel, si Cain. So yung mga yan ang pag-aaralan po natin hanggang sa pagdating kina Elijah, sa mga susunod ay pag-aaralan po natin. Sino pong marami nang kilala sa Bible? Pag-aaralan natin si Abel, si Enoch. So ngayong hapon ay pag-aaralan natin si Abel. Sunod si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. Isama na rin natin ang mga Israelites. Kasi very well known yung lalo na yung pagtawid nila sa Red Sea. So, yun po ay pagpapakita rin ng kanilang pananampalataya ng mga Israelites. And also Joshua, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and also the prophets, Isaiah, Jeremiah, Elijah, Elisha, Daniel, and then Adam, Seth, Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, the 12 patriarchs, So yan po yung mga pag-aaralan po natin. So this time ay unahin po natin pag-aaralan si Abel. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Hebrews chapter 11. At mamaya ililipat natin sa Genesis chapter 4. Hebrews chapter 11. Every Sunday afternoon, pag-uusapan po natin ang mga Bible characters. Baka mamaya ay umaawit ka, choir member ka, pero hindi mo pala kilala si Abel. Hindi mo pala kilala si Moses. Sabihin mo, pag may nagtanong sa'yo, sino si Moses? Si Moses lang naman eh. Siya lang naman yung gumawa ng arka. Di ba? So dapat naman pag-aaralan po natin. Amen? Okay. Hebrews chapter 11. Basahin po natin verse 4. Ready? Nandiyan na po kayo? Basahin po natin. Ready, go. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Pag-usapan natin a more excellent sacrifice. It is the testimony of Abel. Okay? So, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay manambahan po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga patutuo. Salamat po sa mga memory verse recitations. Salamat, Panginoon, ang inyong mga anak ay patuloy na lumalago, lalo na sa pagkaalam ng inyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, lalo na sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa. At hiniling ko po, Ama, na ngayong hapon ay sa pamagitan ng buhay ni Abel ay turuan niyo po kami at i-encourage niyo po kami, Panginoon, kung paano po kami mamumuhay bilang mananampalataya. Salamat po na ipinasulat po ninyo, Panginoon, hindi po ninyo ipinagdamot ang buhay ng mga forefathers in the faith upang kami rin po, Panginoon, ay makapaglingkod din po sa inyo, Panginoon, ng may katapatan at may pagpapala, O Diyos. Tulungan niyo rin po ako, Holy Spirit of God, please help me to construct your word at may bahagi ito sa inyong mga anak, maging pagpapala, O Diyos, at higit sa lahat, maitanyag ang inyong pangalan. Ang inyong pangalan lamang siyang maitataas, O Diyos. Sawayin niyo pong paggawa ng kaaway. Holy Spirit of God, illumine us through Thy word. At kayo po ang gumiyagi sa aming mga puso't isipan. At huwag pong iisipin ng inyong mga anak, Panginoon, na ito ay salita ko lamang, bagkus ito po ay inyong salita, O Diyos, para sa amin. Muli, ang lahat po itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Abel. Sino ba si Abel? No, pag pinag-usapan natin, isa siya sa mga anak ni Adan. Amen? Hello? Al son of Adam. Kaya nga, makikita po natin sa Genesis chapter 4, excuse me. Sa Genesis chapter 4, makikita po doon yung intimate relationship na meron si Adam at si Eve. Hanggang sa makita natin, mga kapatid, yung kanilang anak, at isa po dyan ay si Abel. Ano ho? Kita natin in Genesis chapter 4 verse 25, and Adam knew his wife again, and she bare a son. Alam niyo, napakaingat ng King James Bible. Ano ho? Napakaingat ng King James Bible, pwede talagang basahin ng kahit bata. Kung titingnan niyo po, ano sabi diyan? And Adam knew his wife again, and bare a son. Kumbira, nalaman lang niya yung asawa niya, nanganak na. Kasi po, ang ibig sabihin diyang new, ay hindi lamang po yan yung pagkakaalam natin na nalaman or alam niya. Yan po ay patungkol sa kanilang intimate relationship. Pero sa ibang mga version, mga kapatid, ang gamit po dito, sa ibang mga version, ang gamit nilang salita, and Adam sex with his wife. And Adam make love. So, hindi pwedeng basahin ng mga bata. Pero salamat na ang ating ginagamit ay King James Bible. Amen? Kaya nga hindi po natin papalitan kailanman ang King James Bible. Sabi dito, ni Adam knew his wife again, and she bare a son and called his name Seth. For God said, she had appointed me another seed instead of Abel whom Cain slew. So Abel ay kasama sa son of Adam. At makikita natin, mga kapatid, na maging sa New Testament ay sikat po si Abel. Ayan, sabi ng Bible sa Matthew chapter 23 verse 35, that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias, son of Barachias, whom you slew between the temple and the altar. So, sikat si Abel. Kaya nga, maging si Abel ay napatala sa Heroes of Faith sa Hebrews chapter 11. At doon sa verse 4 makita natin yung kanyang yung testimony na meron si Abel. And even sa 1 John chapter 3 verse 12, not as Cain, who was of that wicked one. Biruin mo na, pinagkukumpara na yung dalawa. Sa Bible, talagang kilalang-kilala sila at pinagkukumpara sila. Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brothers righteous. Ayan, paganda talaga yung may magandang patutuo. Kasi nakikita talaga yun. Amen? At salamat sa Panginoon na through His testimony. Now, tingnan natin dito, mga kapatid. Punta tayo sa ating text, sa ating lesson. So the first, ito yung first brothers na makikita natin sa Bible. At itong dalawang magkapatid na ito, mga kapatid, ay pagpapakita rin ng dalawang worshiper. Na merong dalawang worshiper. Kaya nga, these verses, yung binasa natin, yung text natin, ay magbibigay sa atin, harap-harapan, mga kapatid, ng buhay ni Cain at saka ni Abel. The first two sons of Adam and Eve. At itong magkapatid na ito, they came before God to offer worship. Okay? Pareha sila, they came to God, before God to offer worship. So,
Mga kapatid, gusto po nating ilahad ang mga bagay na ito at makita natin ano ba yung makukuha natin sa buhay ni Abel. At kung makuha natin ito, i-examine mo yung sarili mo. Ganito na rin kaya ako? Nagawa ko na rin kaya ito? Nasa ganitong estado na rin kaya ako? Kung wala pa, salamat na merong testimony si Abel na pwede natin gayahin. Amen? Kaya nga, mga kapatid, makinig po tayo maigi. So, they came before God to offer worship. At pareha sila ay pumunta sa Panginoon, lumapit sa Panginoon at the same time, mga kapatid. And the same place. Okay? At sila po ay nagdala ng kanilang may offer. Pero nireject ng Panginoon ang isa at ang isa naman ay inaccept ng Panginoon. So they came together at the same time, the same place. They came before God to offer, but sadly, tinanggap ng Panginoon yung isa, pero yung isa naman ay hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya nga hindi lahat ng nag-worship, hello, makinig po tayo. Tayo po ay at ease, tayo po ay masayang pumupunta sa simbahan, excited tayo, pero wag po nating kalilimutan, hindi lahat ng pumunta sa Panginoon to worship ay accepted ng Diyos. Ayun yung dapat nating babantayan, mga kapatid. So they came both. Pero nakakalungkot, merong na-reject, pero merong inaccept. Ay, anong sabi dun sa Hebrews chapter 11 verse 4? By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So pinakita sa Hebrews chapter 11 verse 4, yung problema, yung difference ng pag-o-offer o yung pag-o-worship ni Abel at saka ni Cain, magkaiba. Ano po? Sabi doon, by faith, Abel. By faith. Offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Kaya nga, bakit being dead yet speaketh? Matagal nang patay si Abel, pero kilala at nagsasalita pa rin yung buhay niya. Sa generation upon generations, nagsasalita ang buhay ni Abel. Hanggang pagdating sa New Testament time, andun pa rin yung buhay ni Abel. Amen? So, being dead, patay na, pero nagsasalita pa rin. Being dead, yet speaketh. Ang kagandahan, yung testimony ni Abel ay maayos, mabuti. Ang tanong, pag ikaw ba namatay bilang isang Kristiyano, anong masasabi ng tao patungkol sa testimony natin? Amen? Isang araw, tinan mo, itong ginagawa natin, huwag nating lilit-litin ito, mga kapatid. Yung ginagawa natin ito, hindi na to mapapalitan, ito na yung worship, ito na yung pag-worship mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, every time you worship God, bigay mo talaga yung the best mo sa Panginoon. Kasi bukas, iba na naman. Next week, iba na naman. Hanggang sa pagpapatuloy, mawawala na tayo. Amen? But your testimony ay mananatili yan. Pero kung paano ka naglingkod sa Panginoon, paano ka nag-worship sa Panginoon, yan din yung makikita nila. Yan din po yung kanilang malalaman. Pero salamat, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Pag sinabing excellent, mga kapatid, it is a being of great virtue or worth. Talagang excellent, talagang worthy. Virtue, ibig sabihin talagang ito ay hindi basta-basta. Amen? Or it is valuable or laudable. Yan ang ibig sabihin ng excellent. Pag sinabi ring excellent, it means complete. Complete. So the difference between these two men, ang diferensya, mga kapatid, dito sa magkapatid na ito, ay yung kanilang puso. Kung papaano silang dalawa
kung gaano nila kakilala ang Diyos, kung paano sila lumakad kasama ang Diyos, at kung paano sila sumamba or mag-worship sa Diyos. So yung puso nila, kung gaano nila kakilala ang Diyos, kung gaano sila naglalakad kasama ang Diyos, at kung paano sila nag-worship sa Diyos. And Abel offered a more excellent sacrifice, not because it looked better, but because it came from a heart of faith. That's why God said, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, let's look at this three truths from Abel na pinakita sa atin, mga kapatid. Amen? So, tatlong bagay, mabilis lang tayo. O nawa, ay nasusundan nyo, yung ibig kong sabihin, at ibig sabihin ay parating sa atin ang mensahe na ito. Na kung saan, meron dalawang worshiper, they came both, parang tayo din, at the same time, pumunta sa simbahan, amen? At the same place, para mag-worship sa Panginoon. But sadly, merong tinanggap ang Panginoon, merong nireject ang Panginoon. At dito po, ang tinanggap walang iba, kundi yung sacrifice ni Abel. At yung kay Cain ay hindi, mga kapatid. Why? Because number one, Abel's sacrifice was more excellent because it was by faith. Amen? It was by faith. So sabi ng Bible, by faith, Abel offered unto God. So, the very first thing na matututunan po natin, mga kapatid, from Hebrews 11 verse 4 is that Abel's sacrifice was not excellent because it was expensive or it was elaborate. Hindi dahil expensive, kaya excellent yung ang kanyang sacrifice, but it was excellent because it was offered by faith. Pag sinabing by faith, mga kapatid, it is always a response to God's Word. Pag sinabing by faith, parang ganito example, mga kapatid. Kaya ka pumunta ng simbahan, bakit? Bakit ka pumunta ng simbahan? Dahil ba tinula ka lang? Hindi by faith yun. Pumunta ka ng simbahan kasi para ano? Dahil nakasanayan lang, linggo ngayon. Kasi yun yung danger sa atin, magiging routine lang natin. Maganda namang maging routine na pumunta ng simbahan. Pero kung routine lang, there's something wrong. Bakit ka pumunta ng simbahan? Kasi po, sabi ng salita ng Diyos. Yan po yung faith. Yan yung by faith. Bakit ako nagso-soul winning? Because sabi ng Panginoon. Yan yung by faith. Bakit ako nagbibigay? Kasi sabi ng Panginoon. At nung nag-offer si Abel, ay kung ano yung sinabi ng Diyos, kung paano ang term ng Diyos sa pag-offer, sa pagsasacrifice, yun po yung ginawa ni Abel. Hello? Faith is always a response to God's Word. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God in Romans chapter 10, verse 17. So Abel, hindi po siya nag-atika ng offering na ayon lang sa kanyang sarili. Okay? Hindi siya nag-atika ng offering na ayon lang sa kanyang sarili, kundi ang Diyos ang nag-reveal sa kanya kung ano yung nire-required ng Diyos. At yun yung pinakinggan ni Abel. At yun din marahil ang nakita ni Abel sa kanyang magulang. Remember, mga kapatid, doon sa Genesis chapter 3, malamang na-witness ito ni Abel at saka ni Cain. Anong meron doon, mga kapatid, sa Garden of Eden in Genesis chapter 3? Tingnan niyo po kung papaano, Genesis chapter 3, in verse 21. Ito po yung unang gospel. Amen? Genesis chapter 3, verse 21.
Sabi diyan, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Ano, nakita niyo yan mga kapatid? That God slay an animal to cover their sin in the Garden of Eden. At ako po'y naniniwala na ito po ay ituturo ni Adan sa kanyang mga anak. Amen? Pero ang kaibahan, si Cain, hindi niya yun pinakinggan. Na ang Diyos, kung mag-o-offer, ay merong dugo. The offering of sin. Sin offering. Para bantakip sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Anong ginawa? Nagkatay ng lamb. And that lamb speaks of the Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo po ba na diyan pa lang sa Genesis chapter 3 verse 21, pinakita na ng Diyos yung biyaya niya. Kaya hindi po dahil hindi ibig sabihin na tinawag po yung New Testament time na under grace or the dispensation of grace ng mga dispensationalists, etc. Pero yung kanila ay sabi, oy, dispensation of grace ngayon. Pero they were extreme. Why? Ano yun? Yung Old Testament, hindi panahon ng grace? Kaya lang naman nila nabansagan na dispensation of grace kasi nga, many times na nabanggit, lalo na yung word na grace, sa New Testament. Amen? Pero sa Old Testament ay hindi. But, makikita natin, mga kapatid, sa umpisa pa lang, God has been gracious. Sa umpisa pa lang may biyaya na. Si Eva at si Adan, mga kapatid, wala silang magagawa. Alam niya na. Hoy, umakanta. Nagkasala sila eh. Pagkakarnalan, kayo, ang bilis nyo talaga. Pag yung spiritual, patulog na kayo. Pagka worldly, ang bilis nyo magising So walang magagawa, wala silang kakayanang iligtas, wala silang kakayanang takpan ng sariling kahubaran nila, wala silang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa, amen? Kaya nga, nagbiyaya ng Diyos yun, ang Diyos mismo, yung nagkatay. Nakita niyo mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagkatay ng tupa para yung balat ay gawing coat. Pero mo gagawing coat? Gaano kaya kahirap magtahi? Si Mama Tess nga, sabi ko, kaya niyo ba magtahi ng ganito? Hindi ako magtatahi ng ganyan eh. Meron pang hindi kaya, mahirap. Tapos ay yung coat, balat ng hayop ang gagawin. Ang Diyos ang gumawa. The work of God, anong tawag dyan? Grace yun, mga kapatid. Tayo, wala tayong kakayanang iligtas natin ang sarili natin. Amen? Sino gumawa? Ang Diyos! Genesis chapter 3 verse 21, dito pa lang pinapakita niya na. Amen? Piniprefigure niyan, mga kapatid, yung tupa, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. And that is the Lord Jesus Christ. So dito, mga kapatid, ay alam na ni Adam at ni Eve na ang pag-o-offer, pagsasacrifice, ay dapat may dugo. Yan ang gusto ng Diyos. May dugo, may buhay. Because life is in the blood. At ako po ininiwala na ito itinuro ni Adam sa kanyang mga anak. Ang problema, si Cain, parehas nilang narinig. Pero si Abel, nanampalataya at siya'y sumunod. Abel heard, believed, and obeyed. But Cain heard, but chose his own way. Yun ang problema, mga kapatid. Kaya nga dito sa atin sa church, hindi tayo sa ating sariling way, yung ating pananambahan. Lahat ng ginagawa natin yan po ay biblical, nasa Bible, binubuksan po natin, tinitingnan po natin. Mula sa salita ng Diyos, bawat ginagawa natin. Hindi tayo dito nagpapabingo, amen? Biblical po yan, mga kapatid. Pero si Cain, narinig naman niya, pero mas pinili niya yung kanyang sariling kapamaraanan. So Abel brought a blood sacrifice ng kanyang alaga.
na hayop. Yung unang, the firstlings of his flock, no? Yun ang inoffer niya na sacrifice sa Panginoon. Pero anong kay Cain? Anong kanyang inoffer? Kung ang kay Abel ay may dugo ng hayop at yung kanyang first sling, yung mga una, ano naman ang kay Cain? Dugo ng papaya. Okay, sabi dito mga kapatid, tingnan niyo po. Kung babasahin niyo yung chapter 4 hanggang 25, ang inoffer ni Cain mga kapatid, sabi sa verse 3, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. So yung mga kanyang pabunga na mga fruit trees, yan ang kanyang inoffer sa Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi siguro talaga ito naturuan. So, ibig sabihin, hindi sumunod si Cain sa sinabi ng Diyos at sa term ng Panginoon, sa require ng Panginoon na i-offer. Sa madaling sabi, hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. And that is faithless. Without faith. But Abel heard, believed, and obeyed. Amen? Yan po yun mga kapatid. Kaya nga hindi lahat na nagpunta sa pananambahan, mag-worship sa Diyos, ay tinatanggap ng Panginoon. At example po dito, ang magkapatid na ito, they came both at the same time, at the same place, but sadly, God rejected Cain and accepted Abel's sacrifice. So this is the difference between faith-based obedience and man-made religion. Kasi ang religion, man-made po yan. Kaya nga hindi tayo religion. Amen? Yung iba, bakit religion? Man-made yun eh. Gawa nila yun. Tapos ang kanilang founder ay si ganito, si ganyan. Kaya pag namatay na, wala na sila. Pero salamat ang ating founder, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? The founder of the church is none other than the Lord Jesus Christ. At yung ginagawa natin, it must be upon the Word of God. Kaya nga yung ginawa ni Cain at ni Abel ay pagpapakita ng isang faith-based obedience and man-made religion. Ito yung sinasabi rin kanina sa testimony, hindi ka pumunta sa simbahan dahil sa akin. Amen? Hindi ka umaawit dyan dahil sa akin. hindi ka magiging masigasig kasi masigasig din ako. Kundi dahil sabi ng Panginoon sa iyo, maglingkod ka sa Kanya. Dahil tinawag ka ng Panginoon. Amen? Ang laki nga ng tiwala sa iyo ng Panginoon, tinawag ka niya. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me. Amen? Counted me faithful. Biruin mo yun. Kinount niya tayo as faithful. Putting me into the ministry. Nilagay tayo sa ministry. Ang laki ng tiwala sa atin ng Panginoon. Pero sinisira natin kung minsan yung tiwala ng Panginoon sa atin. Kaya para tumagal kapatid, para manatili, dapat ang meron tayo ay faith-based obedience. Hindi ka lang pinilit ng kung sino, kundi dapat ito ay galing sa salita ng Diyos. Amen? Obedience, Abel's obedience is obedience to God's pattern. Obedience to God's pattern. So Abel approached God according to God-revealed pattern. Napaka-faithful ni Abel sa pattern. Kung ano yung binibigay ng Diyos na pattern, yun yung kanyang sinusundan. Hindi siya yung adalintado na, Panginoon, tama kaya yan, Panginoon? Ano kaya kung ganito, Panginoon? Ayun, si Cain, ganon si Cain. Parang hindi naman. Parang feeling niya, mali yung requirement ng Panginoon eh. Kaya, hindi yan. Mas okay yung ganito. Mas okay yung ganire. Mas okay yung ganito. Man-made religion. Kaya nga mga kapatid, Cain tried to improve upon it. Kaya,
ang dinala niya ay kung ano yung kanyang maipuproduce. Para din namang sincere si Cain. Pagtitingnan natin, kasi talaga namang binigay niya lahat ng mga prutas. So parang sincere. But it wasn't submissive. Diba? Minsan, akala natin yung pagsunod natin ay sincere, pero ang tanong, submissive kaya? Di ba? Sumusunod ba talaga tayo? Nagpapasakop ba talaga tayo sa Panginoon? Sabi nga yan ng Panginoon Pero may gusto tayong iba. Kapatid, hindi ang man of God ang magre-reject sa iyo ang Diyos. Amen? So God does not accept our worship on our terms. Not on our terms. Amen? He accept it on His terms. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Amen? Yun ang atin pong isusulong. Amen? So in that, yung term ng Panginoon, walang iba, it has always been through the shedding of blood. Yan lagi, mga kapatid. Kaya nga may buhay dapat. Kaya nga nang sabi rin ng Panginoon, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na ligtas, Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dapat talaga may buhay. Kaya nga pag umawit ka na dito, dapat buhay. Amen? Don't let me pray, Lord, for wealth or fame. Dapat ikaw ay masigasig. Huwag yung God reach the world as one more soul. Parang pagod na pagod ka mag-soul winning. Bring one more lamb back to the fold. Dapat buhay. Amen? Ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? Sa Hebrews chapter 9 and verse 22. Hebrews chapter 9 and verse 22. Hebrews chapter 9 verse 22. Without, ano sabi dyan? And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Alam niyo, wala namang pinagbago noon. Old Testament hanggang New Testament, it should be by blood. Because without the shedding of blood, there is no remission. Because life is in the blood. Dapat may buhay. Dapat buhay ang iyong sacrifice. Hindi patay-patay. Kaya nga pag sinabing, punta tayo sa church, dapat buhay ka talaga. Hello! Hey! Amen? Kahit pa maglalakad ka, masaya ka. Amen? Sacrifice yun Pupunta ako sa church. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nag-away kayo ng misis mo. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Merong mga marites, I was glad when they said, may struggle, I was glad. Dapat masaya. Buhay. May problema. Merong mga bumabalik. Merong mga nakaraan na pag bumabalik sa iyo, ay ikaw ay nangihina. Sabi ng Panginoon, forgetting those things which are behind, but reaching forth unto those things which are before. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun, mga kapatid. Buhay, gawin mong buhay ang iyong paglilingkod sapagkat ayaw ng Diyos ng sacrifice na patay. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dalawa lang yan. Kung tayo ay pupunta sa lugar na ito, mga kapatid, pupunta tayo dito na nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo lamang at sa Kanyang banal na dugo na Kanyang pinrovide mismo, or pupunta ka sa pagsamba sa Panginoon na nagtitiwala sa sarili mong goodness
sa sarili mong gawa or dahil ikaw ay church member naman. May naririnig ako dyan sa likod. Kaya nga mga kapatid, dalawa lang yan. Pumunta ka dito na nagtitiwala lamang sa Panginoon o nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan. Amen? Ayaw ng Panginoon yung nagtitiwala ka sa iyong sarili, in your own goodness, your own works. So Abel's sacrifice was more excellent because it was by faith. Pangalawa, Abel's offering reflected a righteous heart. Anong sabi ulit ng ating text mga kapatid? Sa Hebrews chapter 4 and Hebrews 11 verse 4, anong sabi po doon? Sabi dyan, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Sabi dyan, righteous. God, by which he obtained witness that he was righteous. Nakita ng Diyos yun mga kapatid, that he was righteous. So, Abel's offering reflected a righteous heart. God not only accepted Abel's offering, but also gave testimony that Abel himself was righteous. Pwede namang tanggapin lang ng Panginoon yung ginagawa mo, pero ang ginawa ng Panginoon, pinromote pa niya si Abel at pinakita niya at pinakilala niya sa mga mananampalataya, na napakaraming mananampalataya, that Abel was righteous. Amen? Kaya mga kapatid, righteousness, and that righteousness of Abel comes by faith. Amen? Abel's faith was not just an external act. It flowed from a heart that trusted God. Yun mga kapatid. Kaya talaga naging righteous yung gawa ni Abel sapagkat galing mismo yun sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Napakaganda. Di ba katulad nung saripatuman kaninang umaga? Yung kanyang pagpapakain doon sa kay Elijah ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Sige, dahil sabi ng Diyos mo. Amen! Yung pagbibigay na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, makikita ng Panginoon that your work is righteous, mga kapatid. So, Abel's faith ay hindi lamang dahil tama lang yung ginawa niya. O, tama naman talaga yung ginawa niya, maayos yung kilos niya. Pero ang totoo, dahil ito ay galing sa kanyang pagtitiwala sa kanyang Diyos. Galing sa kanyang puso na nagtitiwala sa kanyang Diyos. So, his outward offering reflected an inward righteousness. Tignan mo ang Panginoon, nung nag-offer yung mga Pariseo at yung balo, hindi nakita ng Panginoon yung laki ng bigay ng mga Pariseo. Ang nakita ng Panginoon yung inward righteousness ng balo. Amen? Kaya nga, kapatid, ito yung dapat nating gayahin na ugali na meron si Abel sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pag-worship sa ating Panginoon. So, righteousness of Abel comes by faith. Kaya nga nung sabi ng Bible sa Genesis chapter 4 and verse 4, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Nirespeto ng Diyos yung offering ni Abel. Amen? Kaya nga, God respected Abel first, then his offering. Kasi hindi yun i-offer ni Abel kung hindi dahil una muna siyang sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, yung ating nagagawa outwardly, yung bunga ng iyong nagagawa outwardly, ay nanggaling muna yan sa iyong kalooban. Amen? Kaya nga yung sinasabi nila na
Paldo-paldo pa kayo, nektay-nektay pa kayo. Ang Diyos hindi naman tumitingin sa panlabas. Ang Diyos ay tumitingin sa panloob. Ay, sorry, wala akong panloob. Hindi, ibig sabihin, yung kalooban natin, inwardly. Pero ito nga sabi ng Panginoon, lalabas kung ano yung nasa loob. Amen? Hello? Kaya nga hindi tayo nagbibihis dahil para makipagmagalingan, para makipagmagandahan, makipagpapugian. Ginagawa natin ang mga bagay nito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 14:40. Let all things be done decently and in order. Kaya kayo mga choir member ha, hindi lang yung pag naandito kayo sa simbahan, maayos ang suot. Kahit naandun kayo sa inyong tahanan, o tapos lalabas pa kayo, bibili kayo ng itlog. May itlog po kayo? Oo, meron. Pabili nga ng asin. O may nandun na, nakaabang na, merong ano. Ano sabi mo? Bibili ka sa tindahan, pupunta ka ng palengke, o maglalaba ka lang dyan sa poso. Uso pa ba sa inyo yung poso? Sa inyo? Sa Alayhain? Hindi na? Nung kami po sa Laguna, talagang doon lahat ang paliguan. Babae, lalaki. Ma'am Red, di ba? Ma'am Red? Alam niyo Ma'am Red yun eh. Tapat pa ng bahay namin. Pagkatapos, yung mga babaeng naliligo doon, siyempre, mas maganda maligo nang walang, di ba? Nabubuhay na naman yung isa dyan. Ayun mga kapatid, yun yung paliguan dun eh. Ay baka mamaya uso rin dyan sa taas ha. Ay hindi naman. Praise the Lord. Private. Amen. Yung paglalaba, naglalaba pa rin ba kayo sa labas ng bahay? Kaya daan-daanan kayo dun, yung mga binching ko nyo sa binti. I-expose nyo. Mamaya papalitan niya ng buo. So, mga kapatid, God respected Abel first, then his offering. That means, God looks at the heart before the hand. He is not impressed by sacrifice without sincerity. Maaring maging mukhang sincere lang. Pero kita ng Panginoon yun, mga kapatid. Kaya yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, you go out soul winning, you pay tithes, you give your offering, God knows what is in our heart. Amen? Sa ating pagganap ng mga bagay na yan. So, bakit naman hindi tinanggap yung kay Cain? Because Cain's offering exposed a rebellious heart. Cain's offering exposed a rebellious heart. Kaya nga, ibinunyag siya sa 1 John chapter 3 in verse 12. Nasabi nun, not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. So Cain's offering exposed a rebellious heart. Kaya kita ng Panginoon, pag in-offer natin yan, kaya nga, bago pa lang talaga mga kapatid, makinig kayo maigi. Bago mo padalhin yung offering mo sa church, bago padalhin mo yung offering mo sa Panginoon, make sure na pinag-pray mo na yan, make sure na itinama mo na yung puso mo sa Panginoon. Dahil kahit gaano pa yung kalaki, pero kung ang puso natin ay mali, yung espiritu natin ay mali, at punong-puno ng rebellious attitude yung ating puso, or rebellion yung ating puso, alam ng Panginoon yan. Amen? Kita ng Panginoon na yung mga yan, yung offering na yan, exposed a rebellious heart. Amen? Kaya once na ikaw ay nagbigay sa Panginoon, maging masaya ka na ikaw ay nakapagbigay sa Panginoon. Amen? Maging masaya ka na ikaw ay naging bahagi sa gawain ng Diyos. Cain's anger
No, nung nireject siya ng Panginoon. Amen? Nagalit si Cain dahil nireject ng Panginoon ang kanyang offering. At yung offering na yon, mga kapatid, ay nag-reveal ng matinding problema. At pinapakita lamang that he was not willing to submit to God. Si Cain. Merong term ang Diyos kung paano tayo mag-o-offer, pero si Cain ayaw niya yung term ng Diyos. Ang gusto ni Cain yung kanyang sarili. He wanted to worship on his own terms. Kaya nga, nung in-slash ng Panginoon, nung nirefuse ng Panginoon yung kanyang offering, yung kanyang worship, doon nagkaroon ng jealousy. Alam niyo yung jealousy? Ayan, dapat sinasaraduhan niya. The jealousy yan. Jealousy. Dahil sa inggit, at dahil sa inggit, mga kapatid, yung inggit na yun, nagbunga ng pagpatay. Nagbunga ng pagpatay. So he became the first murderer. Hindi dahil sa hindi siya nag-worship. Nag-worship siya. Hello? Hello? Pwedeng nag-worship ka, pero murderer ka pala. Oh, di ba sabi rin sa Matthew chapter 5, kapag ikaw ay sabi ng masama sa iyong kapatid, anong tawag sa iyo? Murderer. Kaparihas yun ng pagpatay. Oh, minura-mura mo yung kapatid mo. Kung ano mga masamang salita sinasabi mo sa kapatid mo, ang tawag sa iyo, murderer. Kaparehas yun. When thou say, your brother Raka, sabi ng Panginoon, kaparehas yun ng kasalanan ng murderer. Kaya nga, we worship, pero paano tayo magsalita? So si Cain ay hindi siya naging murderer dahil hindi siya nag-worship. They worship. They came both before God to worship. But the problem is he worshipped wrongly. He worshipped wrongly. Amen? He worshipped on his own terms. Bahala na, basta, bakit kailangan ba namang, pumila, pagkakanta? Pwede namang kahit saan-saan namang kami nanggaling. Kailangan ba namang nakapalda? Bakit naman sobrang haba? Hindi ba pwedeng ganito para mas nakakaakit-akit? Kung kakit-akit nga. Kung asagwa. Not on our terms. Not on our own terms. Amen? Kundi, dahil sa term ng Panginoon, hindi ka pupunta ng simbahan na ang taas-taas natin. Amen? Mauntog ka dyan sa pinto. Huwag tayong pupunta sa simbahan, ang laki-laki ng ulo natin. Pag lumakas ang hangin, matatangay ka pataas. At pag sobrang taas na, baka mamaya pumutok yung ulo mo. Mas masakit ang bagsak. You must have a humble spirit. Amen? Kaya nga, mga kapatid, in Luke chapter 18 verses 9 to 14, makikita natin doon, the Pharisee and the publican. Siguro nabasa nyo na yan, na dalawa na pumasok ng simbahan. Right? Nabasa nyo na yon? Sa Luke chapter 18, dalawang mananamba pumunta ng sambahan. The one is the Pharisee and the other publican. Yung Pharisee, nag-offer din naman siya ng mga words, no? Pride and self-righteousness. Pero yung publican, he offered a broken spirit and faith in God's mercy. Anong sabi nun? Be merciful to me, a sinner. Kaya nga, mga kapatid, noong lumabas, one was justified and the other was rejected. Kaya, kapatid, ito at inyo maigi po ito, huwag lang tayong basta-basta pupunta ng simbahan dahil sanay lang tayong pumunta ng church. You need to examine yourself first.
bago ka pumunta ng simbahan, ako kaya ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen? And until now, Abel's life still speaks. Sabi ng Bible, and being dead, yet speaketh. Though Abel was murdered by his brother, but his testimony never died. Amen? Hindi namatay ang kanyang testimony, hindi nawala ang kanyang testimony. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na nagsasalita. Ang kanyang pagsunod sa Panginoon still preaches. His sacrifice still teaches. Ang tanong, natuto ka kaya? Natuto ba tayo sa buhay ni Abel? The enduring testimony of faith of Abel. Yan dapat yung kunin natin. The enduring testimony of faith ni Abel. Yes, Abel never preached a sermon. We have no recorded words from him, yet he stands as the very first example of saving faith in Hebrews chapter 11. Naandun yung bunga ng saving faith, ng katulad ng sinasabi natin, ako, ligtas ako, nasaan yung bunga? But Abel ay nakita yung bunga. Dito pinakita yung totoong bunga ng isang nagsasabing, I received a saving faith from Christ. He teaches us the true faith, worships God in obedience, and that genuine faith lives a witness. Yan ang genuine faith, mga kapatid, mag-iiwan talaga ng witness, ng patutuo. Maybe, kapatid, huwag mong mamaliitin ang buhay mo. Marahil ang buhay mo rin katulad ni Abel, hindi siya maingay, hindi siya nagpipreach, pero yung buhay niya matunog. Amen? Sa harapan ng Diyos. Your life may be quiet, hidden and simple, but if it is lived by faith, amen, it will speak louder than words. Merong mga mananampalatayang simple lang naman eh. Katulad nung sinasabi ni Pastor Ruiz, pambira yung member nila, hindi ganong kagandahan yung suot. Lumang baro. Pero nung mag-o-offering na, nag-request, pabuksan yung sa ilalim. Kasi ang offering nila po doon sa sa church nila po, mga nakalagay po dyan sa unahan na mga nakatayong box na merong ganito lang kaliit na paglalagyan ng sobre. Tapos, ang bukasan yun, sa likod, may susi. Yung mag-o-offering na yung member na yun, ay hindi kasya eh. Pinabuksan sa ilalim. Bakit hindi kasya? Marahil bariya. Di ba? Marahil isang supot na bariya, hindi kasya. Pinabuksan sa ilalim. Anong kanilang binilang, mga kapatid? 300,000. Simple lang itsura. Amen? Your life may be simple, hidden, quiet, but if it is lived by faith, amen? Kung totoong ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, it will speak louder than words. Amen? Your life will speak too. Kaya nga, mga kapatid, ano kaya ang masasabi ng iyong pagsasamba sa Panginoon para sa iba? Ano kaya ang dating nito sa iba? Yun lagi nating tatanungin sa atin, amen? Ihanda natin lagi yun. Yung pag-worship ko kaya sa Panginoon, ano kaya magiging impluwensya nito sa iba? No? Ang akin bang pag-worship sa Panginoon will point people to Christ? Akin bang pag-worship sa Panginoon will reveal a heart of submission and obedience? Ang akin bang pag-worship sa Panginoon will show a legacy of faith in God's Word? Tatanungin natin lagi yun sa ating sarili. Kapatid, you don't need to be famous to be faithful. At hindi mo kailangang ipangandakan, ako faithful ako. Hindi ikaw magsasabi nun, kapatid. Amen? You don't need a pulpit to have a testimony. Hindi mo kailangan yung pulpit na yan dyan para, salamat sa Panginoon. Sa totoo lang,
Eh di pastor, wala natin testimony time next week. Hindi, meron pa rin mga kapatid. Pero ang ibig ko sabihin, doon ka lang ba makapagte-testify? Dapat yung buhay pa lang natin, testimony na. Amen? Pagdating sa bahay nyo, sasabihin ng iba, ang sikreto na itong nanay ko na to. Ano ang sikreto na? Ang dami niya ng problema eh. Pero bakit di pa rin nagsasawang mag-church yan? Amen? Bakit ang ganda-ganda pa rin ang bihis niyan? Baka may nanliligaw na dyan, ha? Eh, bakit? Eh, kasi meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan ng pulpit to have a testimony. Abel's life says that faith in God still speaks. Kahit man tayo ay mamatay na. Kung meron kang katulad ng testimony na meron si Abel, mga kapatid. Kaya nga tanong, what kind of offering are we bringing? Tanungin din natin yan sa sarili natin. Anong klaseng pag-awit ang pag-awit ko sa Panginoon? Tinatanong mo rin ba yan? Panginoon, bago ako umawit, Panginoon, anong klaseng pag-awit kaya yung aking may offer sa'yo? Nagpapasikat lang ba ako? Ako ba ay para lang palakpakan? Tatanungin mo yung sarili mo. Tanungan natin sarili natin, Panginoon, bakit ba ako magpipreach? Kumusta kaya? Ano ba yung kalalagayan ng pagpipreach ko, Panginoon? Ito ba ay para lang matapos ko lang yung duty ko? Kapatid, anong klaseng offering ang ating dinadala sa Panginoon? Cain and Abel both came to worship, but only one came by faith. God still calls men and women today to come to Him through the blood of Jesus Christ, not through good works, not through religion, not through your own effort, but by faith in the Lamb slain from the foundation of the world. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong titigil mga kapatid ipangaral. Amen? Ang gospel. Diyan lahat nag-uumpisa. Simula nung ikaw ay naligtas, doon lahat nag-uumpisa sa gospel. Ay dapat sinisigaw natin yan, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. John chapter 1 and verse 29. So, examine our heart today. Salamat sa buhay ni Abel. Amen? Sa buhay ni Abel, meron tayong matututunan. Amen? Marami pang pwede maging usapin sa buhay ni Abel. Pero ito lang yung kinuha ko mga kapatid na highlight sa buhay ni Abel. Na siyang makakatulong sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na siyang makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya. Na siyang magdadala rin sa atin para tayo rin ay magkaroon ng impluwensya sa ibang mga tao at sa ibang mga mananampalataya. Kapatid, are you offering worship based on what you want to give or what God has commanded? Are you trusting in your works or in the finished work of Christ? Is your worship an act of faith or formality? Legalism. Sinabing legalism, oy, magbigay tayo kasi pag hindi ka nagbigay niyan, hindi ka maliligtas. Legalism yun. But you know, we worship an act of faith. Kaya nga, ngayong gabing ito, siyasatin natin ang ating sarili, nasa kalalagayan na ba tayo ni Abel o wala pa? Kung wala pa, tayo po'y tumayong lahat. Tayo manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa buhay ni Abel na pinakita niyo po sa amin, Panginoon. Upang sa ganon, O Diyos, ay meron po kaming huhuwaran, O Diyos, meron kaming gagayahin bilang mga mananampalataya. Totoo po na maraming nandidistract sa amin, kaya nga naapektuhan maging aming pananampalataya. Dumarating yung panahon, Panginoon, na kami ay napipilitan sa aming mga ginagawa. Dumarating yung mga panahon, Panginoon, na kami po ay kunwari masaya sa aming ginagawa, Panginoon. Dumarating yung panahon na kunwari malakas kami. At kunwari sincere kami sa aming ginagawa. But Lord, tawarin niyo po kami sa mga bagay na yan. Dalangin po namin maging katulad ni Abel, Panginoon.
Salamat po sa kanyang buhay. Kung meron man sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, marahil nag-struggle sa pananampalataya, Lord, give her strength. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kalakasan sa inyong mga anak. Pang kami makapagpatuloy, Panginoon, katulad ni Abel, na kung kami man, O Diyos, ay mawawala sa mundong ito, ay magpapatutuo pa rin ang aming buhay, pananampalataya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, tayo lumapit sa Panginoon in this altar. Siyasatin natin ating mga sarili. Manalangin po tayo. Ilood po natin yan sa Panginoon. Merong mga bagay na hindi tama sa ating buhay at hindi po ang katabi natin ang magtatama niyan, kundi ang Diyos. Ikaw at ang Diyos ang pag-uusap patungkol dyan, kapatid. Natili po tayo nakatayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita namin pong napagbulay-bulayan. Salamat po sa buhay ni Abel, kung meron kaming susundan, Panginoon. Salamat sa reminder, Panginoon, na hindi porket kami po ay nakapunta sa bahay-sambahan, ay accepted na nga ang aming pag-worship, Panginoon, sa inyo. Kailangan po namin siya sa atin na aming mga sarili. Kung kami nga ba ay pumupunta sa bahay-sambahan by faith, ginagawa po namin ang aming mga ginagawa by faith. Salamat, Panginoon, sa great reminder na ito sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan naman. Ang lahat po ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. All the people said? Amen. Are you blessed by the message? Ako mismo, abang ginagawa ko ito, mga kapatid, I'm really blessed. Abang nitingnan ko yan, I'm very blessed sa buhay ni Abel. Sana maabot natin yung rurok ng ganong uri ng paglilingkod. Amen? Amen? So, pwede na pong umupo at dumako po tayo sa ating pong offering this evening. Tawagin po natin ang ating usher for our offering this evening. Meron ako.